Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Saso at ang inyong favorite na tagalista ng Noisy. Hi mga ka-moisture. Ayan, dating gawi. I-share nyo na ito. Kanina pa, yung mga naghihintay dyan ng live, ito nagla-live na. Nasaan na kayo? Ayan, paki-share ulit. Click share. O, diba? Ano na, kamusta? Kamusta ang mga ka-moisture natin na nakikinig, nanonood ngayon? Ayan, marami tayong mga pag-uusapan dahil kakaiba ang ating episode today because pag-uusapan natin ang mga sinabi ng mga politiko. Wala po akong sworn statement na sinabi nga nila ito. Nabasa ko lang po ito sa media, pero pwede pa rin natin siyang pag-usapan. Kung fake news siya dahil walang sworn statement, hindi ko na problema yun. Anyway, pakiclick na ang share. Click share. Click share. Charot. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakagawa, maaari lang po lamang na ngayon din, yung mga hindi pa gumagawa, ay mag-subscribe po kayo sa aking Substack dahil QR code generation na ngayon. Pwede nyong i-screenshot yung QR code at i-scan nyo mamaya. Bakit bongga na i-follow ako sa Substack? Well, kung talagang nagbabasa kayo sa akin, ito ang pinakamagandang paraan para maging maka-receive kayo ng aking mga sinusulat, lalo na yung mga mahihilig magbasa. Alam nyo naman, ang bayang mulat ay nagbabasa. Pag hindi ka nagbabasa, dilat ka lang. Ganon. Ganon ang eksena. So, pakiscan na lang yan. Yung, dahil sa Substack po, wala po ditong algorithm. Hindi na kayo mag-aantay at hindi na kayo pabalik-balik sa profile ko para tingnan or para balikan ang mga hindi nyo nabasa or mga gusto nyong basahin. Hindi nyo na kailangan i-save dahil ito, ang content ng aking Substack ay diretso po sa inyong mga emails at pwede rin yung i-download ang Substack app. So, paki-scan na po ang QR code or paki-screenshot para wala na pong kaabog-abog. Kasi sa Facebook po, meron yung algorithm, pwede nilang kontrolin kung anong makikita mo. Pero ito, dahil ka-moisture ko kayo at gusto nyong basahin ang aking mga sinusulat, lalo na yung mga mahahaba kong sinusulat na gusto nyong balik-balikan, hindi ba? May file na kayo na diretso po ito sa inyong email. So, paki-scan na po, paki-screenshot, paki-scan. At alam nyo naman po, kakaiba ang gurguran ngayon sa social media, lalo na sa Facebook, pero hindi po tayo magpapatibag. So, kung hindi nyo po alam mag-scan, pwede nyo nalang puntahan ito, isulat nyo na sa papel, para pwede nyong gawin mamaya. Ayan. asianscholar.substack.com. Pwede nyo rin i-download yung app. Maganda rin po kasi sa Substack dahil may mga substance po dyan ang iba't ibang writers. So, pwede nyo silang i-follow. Depende sa inyong interest. So, less basura kung ano lang po talaga ang gusto ninyong basahin at makita sa inyong mga email. Diba? Diretso yan sa inyong email, ang aking content. So, yung mga hindi nakakagawa pa, gawin nyo na dahil nagugurgura na po ngayon sa Facebook. And syempre, para na rin, kung may mga gusto kayong balik-balikan na post, pwede nyo siyang balik-balikan kasi nga naka-archive, napupunta sa email ninyong diretso. Kayo ang magdidesisyon kung ano ang inyong babasahin. Okay? So, ngayon, ang eksena pa niyan ay syempre, lalagyan ko ng Tagalog version ang aking mga posts, hindi ba? May mga nagbo-volunteer na mag-translate.
At kung ako'y pagsipagin, pwede pang magkaroon ng read-out version. Ibig sabihin, audio version na aking mga sinusulat dahil may mga nagre-request na yan. Pero siguro yung ganong option ay for subscribers o for paid subscribers. So lahat na nagsasubscribe ngayon ay unpaid and my Substack is unpaid. All are publicly available. Pero yung mga extra services like audio version, dahil yung iba ayaw nila magbasa, gusto lang makinig or gusto nila nakikinig habang nagmamaneho, nagpapaalaga ng bata. So, pwede akong magkaroon ng parang podcast na binabasa ko yung post mismo. So, again, sa mga hindi pa po nakakagawa, paki-screenshot ang ating QR code at i-add nyo ako mamaya sa Substack, mag-subscribe na kayo. Or puntahan nyo to, asianscholar.substack.com. Pakisulat sa papel kung hindi nyo kayang mag-screenshot. And then, subscribe para hindi kayo naghahanap kung mawawala ako dahil you'll get updates from me direct to your email. Okay? Wala po itong, hindi po kontrolado ng gobyerno ang inyong mga email at kung anong mga mapupunta sa inyong mga emails. Hindi ba? So, again, ulitin natin para sa kaalaman ng lahat, please scan this QR code or puntahan nyo yung asianscholar.substack.com. Kung di nyo ma-scan, screenshot nyo muna, mamaya i-scan ninyo. Okay? Okay. Now, kakaiba ngayon, alam mo kakaiba kasi ang politika natin ngayon, no? Ako naman kasi gusto ko lang i-verify kung joke ba ito or hindi. Unahin na natin yung walang kamatayang confidential funds. Hinahanap po nila ngayon ang mga confidential recipients ng confidential funds. Hindi po raw nila makita ang birth certificate at records ng mga confidential recipients sa Philippine Statistics Office. Uulitin ko, pero kunwari seryoso ako. Hinahanap po nila ngayon ang mga confidential recipients ng confidential funds ni Sara. At nagtataka po sila na hindi po nila mahanap ang mga confidential recipients ng confidential funds, kaya gusto nilang ipa-impeach si Sara. My God, sabi ko hindi matatawa, pero ulitin ko, hinahanap po nila, hindi po nila mahanap ang mga confidential recipients ng confidential funds, kaya ipa-impeach nila si Sara. Gusto ko sa inuman mga friends, gusto ko pag nag-iinuman kayo or sa pagkainan. Tanungin nyo yung inyong mga kainuman, kamotel, kaklase, kasiping, kamol. Tanungin nyo sila, mahanap mo ba ang confidential recipients ng isang confidential funds? Again. Mahanap mo ba ang confidential recipients ng confidential funds? Kakaiba to ka-moisture. Hindi ko kinaya. Paulit-ulit, tas ganun pa ulit sila, lalo na itong isang congressman, hindi ko pa pangalanan dahil masyadong sensitive sila. Pero sabi niya, puro daw pangalan ng showbiz yung recipients ng confidential funds. Hindi raw nila mahanap ang record ng mga confidential recipients ng confidential funds sa Philippine Statistics Office. Ibig sabihin, hinahanap po nila ang birth certificate ng mga confidential recipients ng confidential funds.
Again, kayo pag hindi nyo ito pinag-usapan, pag hindi nyo tinanong sa inyong mga kainuman ang tanong na ito, ay hindi na kayo ka-moisture. Tanungin niyo ang mga kainuman nyo later. Ano ba ngayon? Monday. Huwag kayo inom ng Monday. It's first day of the week. Hindi kayo alcoholic. Tuwing weekend lang yan, no? Special occasions. Basta pag inuman or kainan, hapag-kainan. O mamaya, pagkatapos ng office pagkatapos ng office, tanungin ninyo yung mga kaopisina ninyo. Bakit mo ba ang birth certificate ng confidential recipients ng confidential funds? Kasi, pag nahanap mo ang birth certificate ng confidential recipients ng confidential funds, bakit siya naging confidential recipients? Ewan ko lang. Siguro naman hindi mo naman kailangan maging genius level IQ para malaman kung anong joke ito. Kaya ang mga nagsasabing mga ang mga Dutertista, parang I object. Anyway, so eto na, okay. Siyempre, dahil wala naman akong sworn statement ni Martin Romualdez, ito kasing kumakalat ngayon. Kaya ang sabi ko, did he really say this? Okay. Sabi niya, our streets are safer. That's the truth. But when fake crimes content dominates social media, people are made to feel otherwise. We must not let lies erase the progress we've made. Again, ulitin natin. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, our streets are safer. That's the truth. But when fake crimes content dominates social media, people are made to feel otherwise. We must not let lies erase the progress we've made. Okay. Dahil naman, hindi naman siguro nagsisinungaling si Martin Romualdez, so nakikiusap po ako sa mga kababayan natin na pag may nakunan po kayong krimen, huwag niyo po i-post sa social media. Pag may nangyari po sa inyong krimen, may nasnatchan kayo, or whatever, huwag niyo po ipopost sa social media. Kung nabing biktima kayo ng tanimbala, huwag niyo po ipopost sa social media. Kung may nangyari po sa inyo sa daan, kung meron kayong reklamo, kung may nangyari sa kapitbahay ninyo, huwag niyo po itong post sa social media. Dahil ito po ay nakakasira. Nakakasira po ito ng statistics. Okay. Ganito yan kasi mga be. Okay makinig kayo. Yang statistics ng PNP, okay yan. Pero, yung statistics ng PNP, nakasalalay po yan sa mga nire-report na krimen. Ibig sabihin, ikaw mismo, ire-report mo sa pulis. Pag may nangyari sa'yo at hindi mo nireport sa pulis, hindi yan masasama sa statistics. Okay. So, yung sinasabi nilang bumaba ang crime, hindi mo po pwedeng sabihin, bumaba ang crime conclusively. Okay? Bakit? Kasi pwede yung maging dependent sa mga taong hindi na nagre-report ng crime kahit may crime na nangyari. Kasi baka wala na silang tiwala sa pulis kaya hindi nila nire-report or dead man na sila, etc. Okay? Kaya nga, phenomenon ito na the more the better ang maging reporting mo, usually tumataas ang crime because people are more willing to report a crime. Okay? Ngayon,
May tinatawag po tayo sa statistics, mga ganyan study na triangulation. Okay? Kasi yung reporting ng crime sa PNP, yung statistics, bias po yan towards sa mga nagre-report. Okay? Paano yung mga hindi nire-report? Hindi sila mapabibilang sa statistics. Paano kung bumababa? Ang bumababa talaga ay yung mga taong ayaw nang mag-report ng crime. Gets ninyo. Sabihin nyo gets. Sabihin nyo, ka-moisture, gets ko na kung bakit hindi conclusive ang statistics ng pulis. Gets yun na. Gets yun na. Okay. Ngayon, papaano ito bini-verify? Paano tina-triangulate ang tinatawag natin? Ang triangulation, kukuha ka ng ibang source and titingnan mo kung nagmamatch. Ano yung ibang source? Ang source po niyan ay yung survey on neighborhood fears. May ginagawa dyan ang SWS, Social Weather Station. May ginagawa siyang ganyan. Pero tumigil na siya. Anong ginagawa nung social media station na survey? Papakita ko sa inyo ha. Para maintindihan nyo kung anong purpose ng survey na yon. Okay. Neighborhood fears. Neighborhood fears. Neighborhood fears. Para makita nyo yung itsura niya. Kasi the last time na nag-survey sila ng neighborhood fear is February 2024 pa. So hindi natin alam kung bakit bigla na silang nagtigil mag-survey ng perception ng tao. Okay? So ngayon, September 2024 pa pala ang kanilang huling survey. Okay. Ito. So, ito yung kanilang September 2024. So, 2025 ngayon. So, ito ngayon sila. Fear of burglary in the neighborhood at 56%. Fear of unsafe streets at night, 48%. The visibility of drug addicts at 41%. This is September 2024. Ngayon, titingnan natin kung tumataas ba. Okay, tumataas ba yung eksena. So ngayon, makikita natin, ito ngayon ang neighborhood fears. So nakikita nyo na spaghetting pataas ang pagdating kay Marcos Jr. Okay, spaghetting pataas. Many drug addicts on the street, spaghetting pataas. Ang trend niya kahit may bababa pataas ang trend. Okay? Unsafe streets, yung pula, pataas din ang trend. Yung fear of burglary, pataas din ang trend. So makikita nyo, correlated ang presensya ng mga drug addicts sa street sa fear sa unsafe streets and fear of burglary. Nagigets nyo na. So ngayon, ito, di ba nung panahon ni Digong, bumababa yung crime, yung statistics ng police. Siyempre, hindi ka po pwedeng mag-rely lang doon. Titingnan ka rin kung yung mga tao ba na nasa-survey, talagang nakikita nila kasi perception based on experience. Hindi lang po yan based sa social media, katulad ng sinasabi ni Martin Romualdez. Ngayon, nung panahon ni Digong, bumababa yung crime rate compared doon sa previous administration. So, ngayon, yung statistics ng PNP noon, nako-correlate siya, natatriangulate siya nitong perception survey. Okay, ganon. So, ngayon, alam nyo na, hindi ka po pwedeng, so, syempre, yung perception, hindi ka rin pwedeng mag-rely doon alone. Kailangan mo din ng statistics. Kaya nga, kailangan mo siyang combine ba? Combine, combat train. Ganon mga ka-moisture, combine mo siya. Ngayon, pag nakukombine mo, ikaw magde-decide, no? Kasi,
kung yung perception ng tao pataas, yung krimen, unsafe street, many drug addicts on the street, at correlated siya kung maraming drug addict sa daan, tumataas ang unsafe streets at tumataas ang fear of burglary. They go together. Okay? They go together. So, papakita ko sa iyo ha. They go together. Nakikita niyo yung movement ng green? Hindi ba? Yung movement ng green, that is the many drug addicts in the street. It actually go with the movement of the fear of burglary and unsafe streets. Ngayon, Martin, pwede mo namang sabihin na wala nang masyadong drug addict sa mga daan. Ayun nga lang, kung yung mga tao na talagang nasa kalye, papanigan ka, magre-reflect yun sa survey. Magre-reflect yun, no? Magre-reflect yun. Kaso nga, kahit yung mga nagdodrogay, nasa social media na rin. Nila-live na nila, Martin, ang kanilang pagdodrogay. Actually, ngayon lang ako rin nakakita na mga content creators na nagpo-promote ng drogay use. Diba? Lalo na, ayoko na lang lahatin, no? Pero eto, karamihan, may mga nagpi-flip top, may mga rapper, ganyan. Alam mong nagpo-promote ng drogay use. Alam nyo yan. Diba? Nagba-viral pa nga yung iba eh. Yung iba pa nga nagla-livestream, nagba-viral. Ngayon lang ako nakakita niyan. So, ganun na sila katapang, kabrazen. So, ngayon, Martin, sabihin mo na wala na pong masyadong drug addict sa daan. Kasi, kung yung mga tao, sinasabi nila na nagkalat na naman ang mga drugista sa daan, patay tayo dyan. Okay? Patay tayo dyan. Kaya kahit anong gawin nyo sa statistics ninyo, ang mga tao, sasabihin pa nila na unsafe ang streets. Dahil, Martin, elitista ka kasi, na nakatira ka sa mamahaling subdivision, hindi po ganyan mag-isip ang mga tao. Ang mga tao, they will feel unsafe not because yung statistics mo nagpapakita na bumababa ang krimen. Ang street po, ang basihan dito kung sino ang nakakasalamuha mo sa kalsada kaya ka nagiging unsafe. Halatang-halata, Martin, na hindi mo alam ang tunay na buhay ng masang Pilipino. Ang masang Pilipino, they feel unsafe kung may mga addict sa daan. Wala silang pakialam din sa statistics mo. Pag marami diyang addict, they feel unsafe. Be, saan ka naman nakakita? Saan ka naman nakakita ng mga taong matutuwa pag maraming addict sa lansangan nila daan? Hindi ba? Ganun lang yun, Be. Ganun lang yun, Martin. Kaya halatang hindi mo alam kung ano talagang nagmamatter sa mga Pilipino. Okay? Ito ang totoo. Hindi mo ito madideny. Dahil kalat na kalat ito sa social media na maraming nagdodrogay live stream. Wala na silang takot. Meron pa nga nakunan ng netizen sa harapan mismo across a police station, nagdodrogay. Ganun na po sila kabrazen, Martin. Halatang hindi mo alam. Ang ginagawa ninyo, minimekos-mekos ninyo yung statistics, yan ang binibida ninyo, pero hindi nyo mabida sa publiko. Hindi nyo mabibida sa publiko na mga adaan ngayon ay bumaba ang mga durugista. Dahil kitang-kita yan ng mga tao ngayon na dumadami na naman ang mga durugista sa daan. Sa harap-harap, sa publiko pa nagdodrogay, meron pang nagla-livestream sa social media. Ngayon, talagang sasabihin nilang unsafe. Bakit? Sino ba naman ang magiging magkakaroon ng katiwasayan sa buhay kung ang mga lansangan mo ay ang daming durugistang naglalakad? Common sense naman. So, sino ngayon yung fake news? Actually,
hindi ayokong gamitin yung fake news dahil yan ay mga ginagamit ng mababa ang vocabulary, no? Ang tawag diyan ay wala na kayo sa hulog. Hindi na kayo nakaangkla sa realidad ng buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi kayo ay mga elitista. Hindi niyo alam ang buhay ng masang Pilipino on what really matters sa buhay ng masang Pilipino. Tama? Dito, tama ba ako? Ha? Nagkalat na naman ang mga durigista sa daan? Wala nga kayong sinasabi na bumababa ngayon ang bilang ng mga nagjojodik. Oh. Hindi ba? Dumadami sa daan ang mga jodik. Wala na silang pakundangan. May mga nakukunan pa, nagbibilihan habang nasa traffic. Can you imagine? Kumakalat din sa social media. Ayaw nyo kasing sabihin. No? Can you imagine? Nasa traffic, yung dalawang motor nag-aabutan ng nakunan ng nasa loob ng kotse. Naloloka na sila dahil gano'n nakabrazen sa traffic. Sige nga. Dumadami na naman talaga ang mga durugista sa daan. Kaya it's not safe anymore. The people don't feel safe because of that. Kaya kahit gaano mo silang sampalin-sapalin ng statistics, pag dumadami ang mga durugista sa daan, people will feel unsafe. As simple as that. No one feels safe in the presence of Jodix. If you feel safe in the presence of Jodix, Jodik ka rin. Ganun ka-simple yun. Tama ba ako? Meron ba dito na safe na nasa katiwasayan ang kanilang mga puso't damdamin kung may Jodik sa loob ng tahanan nila? Itaas niyo yung kamay ninyo. If you feel safe na kung may Jodik sa loob ng tahanan ninyo. Hindi ba? So, ayun na nga ang eksena ng buhay. Doon na natin makikita kung sino talaga ang mga etsyosera at hindi. Pero excited talaga ako na hanapin nila ang mga confidential recipients ng confidential funds. Ay nako, kung hindi ka pa magising sa mga panluloko nila ito sa'yo, problema mo na yan. Okay? One day, magigising ka na lamang na wala na. Wala na. It's point of no return. So, ayun lamang po at maraming salamat. Again, tanungin ninyo ang inyong mga kainuman. Dude, mahanap mo ba ang confidential recipients ng confidential funds? Or, dude, bakit mo hinahanap ang birth certificate ng confidential recipients ng confidential funds? Kung ikaw ay confidential recipient, hindi mo ba gagawing confidential ang iyong identity? Kasi kung hindi mo gagawing confidential ang iyong identity, hindi ka na confidential recipient. So ayun, maraming salamat po at tandaan niyo po ito. Tayo po ngayon ay nasa isang bansa na hinahanap po nila ang confidential recipients ng confidential funds pero hindi po pa po nila hinahanap ang mga flood control projects. Ganyan po ang bansa meron kayo. Kung hindi pa kayo mamulat at magising, bahala na kayo. Dahil, ewan natin, no? Bahala kayo sa inyong, kung hindi kayo mamulat. Ang mga hindi namumulat, ay nako, nasisemplang. So maraming salamat. At thank you sa mga nagpapadala ng tip. Huwag po kayo magpapadala ng stars kasi hindi po yan nire-remit sa akin ng Meta. And thank you once again. Ito po ang inyong ka-moisture na si Sas Rogando Sasot na nagsasabing iba ang mulat sa dilat.
Thank you and have a nice day. This is for the motherland. I am